further biblical discussion. Let the gospel of Jesus Christ becomes a burning fire in your heart. Word on fire. To give us his biblical views, here with us, Brother Edson Lacoran Closas. Word on fire. Sa ngalan ni Samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness. As I pray for our church authorities, please our benefactors, donors, sponsors, the people who are working behind of this ministry, pilo-pilo kagrasya, pabor ug panalangin, ibukbuk mo ngadto kanila, Amahan. Father, I pray for our government officials, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable, Ubay Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, our management with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Father, please bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, our advocacy to the poor, less fortunate brothers and sisters, our advocacy to our environment, our advocacy for the progress and prosperity of all your children on this earth. Father, bless Altia Bizandar, my loved ones, Almantia Putikas, including our different families. Heal them, Father. Bless my daughter, Tia. Touch my daughter, Abraham, Father, with your love and mercy. Bless the Voices of Love community. Bless those who are opening their television and radio. Panalangin ni Amahan, pabatia sa imong gugma, panalangin, grasya. Father, special intentions for all volunteers of our ministry to the less fortunate. Liguna, panalangin ni tanan ginong tao who are joining me in working in your vineyard by having this ministry. Father, bless birthday celebrants, nagsulog ng bursaries, nawadaan sa paglaom liguna. Father, in Jesus' powerful name of Nazareth, I declare and claim for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, illnesses, problems, pains, troubles, labi na mahanan ay sakit sa utok, matanong baba, liu, kasing kaso sa tayo sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissue cells, muscles, sa dugo, sa bukog, sa panit, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please repair, touch us, heal us if possible. With your love and mercy, I claim our healing in Jesus' name. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, empower us, heal us. Santa Maria, San Jose, San Miguel Arcangel, uban ni San Juan de Dios, Anthony Olsen's Bibles, blessed, our times in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas, Kapitulo 8, 19 ngadto 21. Ang inahan og mga igsuong lalaki ni Jesus. Unya, miadto kang Jesus ang iyang inahan og mga igsuong lalaki, apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao ug may mingon kang Jesus, atoa nagtindog sa gawas ang imong inahan o may igsuong lalaki ug buot silang makikita kadimo. Mingon sis kanila, ang akong inahan ug may igsuon mo kadto mamati sa pulong sa Dios ug magtuman diini.
Today, we are remembering St. Thomas of Villanueva, Augustinian bishop. Then, he was the son of Miller, studied at the University of Alcala, earned licentiate in theology, became a professor. And he loved the poor in his time, o nagtukod siya og colleges for the children of new converts and the poor, in order that ang mga converts into Catholicism, into Christianity, dili mubalik sa ilang daang kinabuhi. Ang gibuhat ni San Thomas Villanueva gatukod sa eskulahan aron nga ma-feel sa mga converts ang pagpangga ni San Thomas, nga nagkil si San Thomas kadila sa tinuray kayon. Ug mao ni ang akong point, nga ang atong mga buhat matagadlaw, it gives a big impact sa mga tao nga atong natabangan, kay matud pas kinaraan, kung gusto kang hinumduman hangtod sa kahangturan sa maabot generasyon, panghatag paghimog maayo as your legacy on this earth. Kaya ang tao nga kagalingon ra ginuna, no one remembers. Apan ang tao nga naguna sa uban, many can remember after the death of this person on this earth. Mao ni ang tinuod, mao nang we recognize St. Thomas of Villanueva for his love to the poor, ang iyang tinuod nga pagpakabana. And hopefully we'll have the same attitudes na magpakabana ta sa atong isikataw sa kinagbayng paagi, kay para nimo natural ang pagtabang. It is just a normal for you to hope. Para nimo di na big deal, kay nahimo na nimong habit. Pero you know what, in the heart of the living God, it is a big deal. Ngano tungod kay musugot kag sa dili, you change the emotion, psychological aspect of this person nga imong natabangan, kay iyang bation nga nagtao ang nagpakabanga, nag-care ug nagmahal despite sa iyang kahimtang, sa iyang pagkasiya diining kinabuhi. St. Thomas, please do prayers for our healing miracles and for the development of our attitudes to the poor, towards our less fortunate, in Jesus' name. Amen. People, thank you for your prayers and financial supports, for your faithfulness and loyalty to this ministry, to the works of God on this earth. Pagpalain kayo for your order sa atong mga episodes through DVD. Inyo bang ipangpada sa laing mga provinces aron sila makadungog sa atong mga gitudlo, sa atong mga gipangwali. Please grab your order through DVD, or else please order this book aron nga i-appeal mo na kog record para mapada nato kining maong libro, 25 Inspirational Insights to Make Your Soul Incredible. Part pa ni sa promotional period nako ang atong pilimirong librong gigama, nga atong yung napod-napod, although I tried to write in Bisaya version before, how many years ago, but wala to mo prosper mo nang I write again
Manay gitawag, try and try until you succeed. Mao nang kini usa ni bunga sa atong pagpumalandong, pagampo o pagbudlay diha sa pagsulat. Mao ni ang akong agdan ninyo, please patronize this book for your souls. For your appointments with me, concerns, clarifications, prayer request, please call or text 0918-714-8435. Then, I would like to express my heartfelt thanks to Angel Christopher and Madam Elaine Mukoy with Nay Maria, with Nay Duding Tayboy, Kiara and Christoph. They are working with me in this media ministry at the same time. Ilap ng pirming pakapinan para sa mga kabus nato ng mga kaigsuunan. Meaning they are working both para sa atong ministeryo on air o sa atong mga kaigsuunan na naas katilingban ang atong outreach and feeding program na naitabo kagapon sa Barangay Lunoy, a wonderful barangay here in Agna. Wonderful people, very cooperative. Thank you, barangay officials, faculty and staff, parents, pupils, people in Barangay Lunoy, the territory of Boss John Daniel, the president of the G.D. Caligan Foundation. Thank you so much sa mga nagtabang. Mura sa ning kay Tony Madira, muhatag siya para sa media ministry at the same time, hatag sa siya para sa atong outreach and feeding program. Thank you, Nay Firas of Tugas Kandihay, for your kindness, and the silent giver here in Hagna. Pagpalain kayo. Thank you, our latest donor sa atong outreach, Kumaring Neria and Paripidi. Then, thank you also, Brenmil Aguilar o Taymil o Inahan. Thank you so much sa kadunay inahanong pag-amuma dining alagad sa Ginoo uban sa kong pamilya. With Agaw Chupi sa Giuang, then Crisons ang tag-iya sa Rosculing Cookies nga maogi nagpailawom sa atong mga pagpangandam, packing, pagluto, uban ni Nay Caridad diya, mga Sato family ni Chacha Reyino. Pagpalain kayo with Daboy, kanis Daboy sa diyang silingan, tabang sa atong ministries media, tabang sa atong mga less fortunate. Then, thank you, Ma'am Bibi Castulo, Kumaring Mildred with Injing, and kumusta Dongmins, tay Ilimon, Nailos, tay Peregrin ni Alice Castrodes, happy birthday diya sa Kandihay, pagpalain ni Alice, and to all givers in courtesy of Sister Adelimit in Garcia, tanang mga nagtabang kadtungwa nagpaila, thank you. Kagapon nangatag ta og kapin sa 200 ka mga packs of goods o kapig 200 ka mga packs of foods sa mga kabataan o ginikanan. Hopefully mabalyo ni sa mga recipients sa atong gipanghimo. Saligi mi ninyo, make our foundation, make this ministry as a bridge in order that makaabot ngadto sa mga nagkalisod sa ilang kahimtang dining kinabuhiya. Trust us. Monang whatever help nga inyong matabang drops that help here in San Miguel Compound. At San Miguel Compound, butangin nyo record, pangalan, parang atong ma-recognize. Mao ni ang akong hangyo ninyo. And hopefully this coming October, we can have another outreach and feeding program. Inganing akong principle before I proceed. Di rakotob sa atong dila ang atong pagtabang sa mga tao, kundi ato ning i-concretize by doing a certain thing. We're trying to balance everything
we are helping our brothers and sisters, personal namo nga bulsa among kuan, then we allow the people to join us like you. I know, ganahan mo mutabang. Then ako sang nakita, my dear people, nakabalo ko, kalipay ninyo ang pagtabang sa mga nanginanglan according sa Proverbs 28 verse 37, kung gusto kang di kabsan panghatag. We have our advocacy also to our environment. San Miguel Cable Network has its own farm in Tejero. And Brother Ridsel, doon na sa Gulingong farm with my family. Muni ang atong i-cultivate karon, tam nagprutas, tam nagkahoy, tam naggulay, whatever. Kabaw ko ang Ginoo malipay. Dining atong pagpaningkamot para sa kinayahan. Nga atong ma-preserve, nga atong madibilop, parang uban makahinuklog ug manundog na sa yuta diay naa ang kwarta. Usas pinaka-nindot nga panginabuhian ang yuta, kay kung way yuta, Sister Biblic Sunis, way ikabaligya nga gulay. Wala. Ang yuta importante. Natay advocacy ani to protect our environment and even to our natural resources. Doon tayo advocacy niini. Muni ang atong life, atong gibalanse. Then we have also our advocacy, nagnegosyo ta ginagmay, kaya ron makapanudlo si Brother Ridsel sa tao nga mukayod sa ginagmayng paagi, aron makasurvive, mabuhi nining kalibutana. Di ni nagtuyok ang akong kinabuhi. Pamilya nako, negosyo, environment, our least fortunate, our poor brothers and sisters, and in this vineyard of God, dinigatuyok ang akong kinabuhi everyday. Monang hopefully, you will do the same as we go on in our individual journey towards eternity with God. Gaway katapusan. Monang atong pangandoy to be in heaven, monang before reaching heaven, God puts you on this earth to balance everything, to do more things, to become fruitful, to become productive. Speaking of our gospel, nagisgot ni mitungod sa usa ka panahon sa kinabuhi ni Jesus Christ in Israel, ngang iyang inahan ug maigsong lalaki. Adelphos in Greek word means relatives, parenti, or listeners of Christ. He called them brothers and sisters. Like Santiago, Mark 3. Namatod pa sa mga parisyo, Santiago, igsong Kristo, pero we found out in Matthew chapter 10, 1-4, nga doon ay duha ka Santiago. Ang Santiago usa, laig amahan, si Zebedeo ang usa pod ka Santiago, si Cleopas, pero Mark 3, igsuon ni Kristo ang gigamit sa sulat ni Evangelist Mark. Mao nang it does not mean kumo kay igsuon sa unod na. If we talk about in doctrinal side, I can prove to you nga ang mga birhen walayng anak gawas ni Jesus Christ. Pero you know what? I don't want to argue anyone with regards to this. Kaya I study this. Usam registrasyon nga nung nagtuon ko sa arguments diha sa natad sa balaod sa yuta, tungod kay gusto nako nga ako nakatunan sa sibilos sa pipila nato ka mga naibawan nga mga butang dining kalibutana for my personal consumption. Ako sa nang gi-apply in studying the scriptures, most specifically in studying the gospel, nini gitawag og argument. I don't want to argue anyone. Nga si Jesus Christ, bugtong anak ni Maria, in fulfillment of the prophecy, Isaiah 7:14, nga matod pang prophet Isaiah, ikaw babae mag-anak lamang ug usa ka lalaki, nganlig Emmanuel. Matthew 1:21-23. Emmanuel means God is with us. Meaning, kining pagingon nga maigsuon ni Jesus Christ,
It is not necessarily nga igsoong gisunod. In fact, you people are calling me brother because I am your brother in Christ. I am your brother in faith. Mao nang inyo kong gitawag og brother itself. And wherever I go, I call people brothers and sisters. It is not necessarily nga pariyatag amag inahan. Tagan kay kog brothers and sisters. Kaluoy ba po sa kong inahan ang nagana og dagag-anak, dagag suon. Mao ni nga akong point. You know what? Ningadtos lang ni Jesus Christ unsay iyang tuyo nganong ilang giadtos Kristo tungod kay kini manggong kinabuhi sa usa ka ministro is not easy ngano tungod kay busy ka ug tinuod kang ministro sa pulong sa Ginoo sa mga tao, busy ka. My friend pastor told me, ingon siya, Brother Edsel, you know what? Some of my companions ka mga ministers, instead ang pagkapastor mo ilang mainline, you know what happened? It becomes their sideline. Ang ilang pagkapastor in working in vineyard of the living God, nahimong sideline ang pagpangita nilang negosyo, ang ilang pagpangitag kwarta. Kanang appeals na bisag unsa lang negosyo ba? Nay mga pastors ingana, mao ilang gihimong mainline ang pagminister, ang ilang pagministeryo, ang ilang pagkapastor nahimong sideline. When I heard these statements from my friend nga usa ka pastor from other denomination, nagkapabalandong ko, isip usa ka alagad ninyo, unsa may akong mainline, kini bang pagsangyaw, pagwali, ang pagtabang sa mga kabus, ang atong advocacy to our environment, to teach you on how to prosper in life, in different means, or else ang atong ginagmayng negosyo, ang atong pagpahitag kwarta, tingaligmao na ni ang akong mainline. You know what, when I heard these statements, I check myself immediately. Because 2005, you know what? I was hold up. My motorcycle was carnap because during that year, wa na kumudawat og mga speaking engagements. Mga adult people called me, Dong, Brad, pwede ba na ako ka-imbitaron? Please speak to us. Ikaw, no, busy ko. Maligya ko tabliya. Meaning, ang akong business, 2005, became my mainline and preaching the gospel, nga maoy akong mission, why God allowed me to exist on this earth. To get out from the womb of my mother, ang akong mainline, supposedly, ang pagwali, ang pag-alagad sa mga tao. But 2005, ang akong mainline, pagnegosyo, sideline, pagwali. Nabali. Nausob ang dagan sa akong kuna-una, akong kinabuhi at the time. Mao nang, this is a reminder for all of you, please do not change the course of your life, the direction of your life. Do not change. Kung unsay gusto sa ginong direksyon nimo, do it. Make it as your mainline as you go on your journey. Instead, you will make it as a sideline. Meaning, ang usaday ka ministro na tulad anay siyang pagpangalagad busy. Unsay iyang kabisihan? Not doing unnecessary things that can hinder sa unsay iyang purpose nganong gitawag siya sa Ginoo sa pagka-ministro, pagka-pari, pagka-laiko, pagka-pastor sa other denominations o unsang klaseng pagka-ministro. Ang tinuod ng ministro busy. Unsay kabisihan, in line sa iyang tawag sa pagka-alagad. Mao niyang mainline sa mga alagad sa Ginoo. Mao na akong gitsika kong gulingon, tingali kining akong pagpangalagad, sideline na lang ni. Ang akong pagsigig pangita og kwarta, akong gibuhat nga pagpanguma, pagnegosyo, nahimo na akong mainline, pagwali, sideline. Kay hadlok ba ya? Because Jonas in the Old Testament escaped from God, from Nineveh. Why?
Di siya gusto magwali. Skapo siya sa gusto sa Ginoo ipabuhat sa iyang kinabuhi. What happened to Judas? Itawag siya sa Ginoo. Sa kanyang barko giuyog sa Ginoo. Hapit lunuras sa Ginoo pero miikid mas Jonas gitukob og isda gidala ngadto sa Nibe balik sa misyon. Because Jonas changed the direction of his life. Mao nang do not change your direction in life. Og kabalo ba mo unsay minlay nato to glorify God every second, every minute, every hour, every day. This is our mainline task, mainline responsibility. Why we are here on this earth? Isaiah 43 verse 7. You are born to glorify our living God. Meaning, ang atong mainline, natao ta, kanatay tahas to glorify God, to do the right things every second. To do more things, to become fruitful, to become productive, leading kinabuhiya. Mo ni rason gitawag kas Ginoo on this earth. Sa to pa, kini ding usak ka ministro busy sa pagwali, busy sa pagpanudlo, busy sa pagsangyaw. Mo ni rason ngano ang pari di paminyoon, originally minyo. But because according to Paul 1 Corinthians 7:31 upward, ang pari nga minyo magkapuliki sa dagang buluhaton to please his wife and family and to please God. And you know what? Matthew 6:24, you cannot serve two masters at the same time. And because of this, you know what, my dear people of the living God, gihimo ang lagda, because Acts 16 verse 4, ang simbahan doon ay lagda, decree, balaod sa gitawag og celibacy. Ngano? Kay kini mga pari busy sa tinuod lang. Mao ni rason nganong di pa minyo ang pari, kay ang pari busy sa pag-exercise sa iyang pagkapari, sa misa, sacraments, in listening to the different sentiments of the people, to give counseling, to hear confessions, to associate with the people. Kumbaga ang iyang life, you know what, naadiha. Nakaatat sa iyang bulaton isip usak ka ordained minister. Ingana ka busy, manang simbahan, naka-una-una, kung gusto ka magpari, ayaw pagminyo, anyway, that is a vocation, Matthew 19 verse 12. Ang usasag ka ministro in other denominations, busy sad, kung ang iyang pagka-ministro mo iyang mainline. And since, kining atong ministeryo mo may ako mainline, mao nang dini nakaatat sa kong life in writing, in preaching, studying, in researching, in listening to different talks, videos, different preachers. I study it every day. Aron ako ikapambit ninyo every day, because this is a great privilege given to me by God nga tagaan ko niya og kay giyunang magwali sa inyo kada adlaw. My dear people of the living God, listen to me. Why I'm talking about this status sa usa ka ministro nga busy siya. Magkapasupas mo ako, kasuway na ko, kadagang mapas mo. In fact, wako'y kaon. Every morning, ang akong kaon everyday is 2 times na lang. Ditso paniudto, ditso panihapon. Ug nay occasions, madagan. Kay na may mga imbitar, mamugos magpakanon ko. Tinuod. Ang point na ko mao nga kung ang imong pagpangalagad mo imong minlain, busy ka. Malimtan nimo usay pagkaon, pagatimas imong kaugalingon. Sa una, wagali ko ka-balance sa kong life. Usay, gamay na kay kong oras sa akong anak. Inig-ulit na ako, awayin ko sa kong anak, si Tia. Kay di siya moduol sa kuha. Unlike karon nga nabalansin ako, taga na kong oras kong anak, akong wife, mo nang close na may kaayo sa akong pinalanggang anak si Tia. Sa una, suko sa makita sa kuha. Di siya paduol na ko. Dang pangludlod. Ingana ka busy ang usa ka alagad sa Ginoo. Ordained lay, basta ang imong pagpalagad mo imong minlain. Pero sadlain, ang imong kabisihan, ang imong gika-bisihang negosyo, panitag kwarta. Ikaw, unsa may imong gikabisihan?
Kabalo ko, daganato na busy sa negosyo, trabaho, opisina. There's no wrong with that. If God calls you in that responsibilities, do it. But hopefully, dili na to himuong sideline ang pagpangalagad sa Ginoo. Ang concept nako, ang atong pagpangalagad sa Ginoo, atong himuon nga sentro sa atong opisina. Ang atong pagilas sa Ginoo, because we can minister God even in our different offices, businesses, establishments. Pwede ka diya mangalagad by doing the right thing sa unsay trabaho, profession nga naa ka. It is not necessarily nga mugawas ka sa opisina, magsangyaw, nya musud kag simbahan gyud, magampo, nya mao na imong gituang service to God. No. Kabahin lang na sa imong pagpangalagad. Kining pagsangyaw, pagsud simbahan, pagampo, pero you know what? My point is, pwede ka mangalagad sa Ginoo bisan sa imong opisina, bisan sa imong negosyo, bisan sa imong trabaho, bisan hain ka din taknaa by doing the right things, by being faithful sa unsay imong assignment niining kinabuhi. Kami lahi ning among papel kay voluntarily, then kami totally, absolutely, we give up everything for the sake of the living God. Mo ning among gibuhat, mo nang nahimo namong midline ang pagpangalagad. Amo siling assignment, kamusad ang inyong assignments, lahi sad, pero as what I've said, pwede ninyo dalhon ang Ginoo diha sa inyong mga negosyo, trabaho, sa inyong opisina, o asa mo na ining gutlua. Kining mga purely nga ang gihimong midline, pag-alagad, pagsangyaw, pagtanudlo, pag-edukar sa espirituhanong kaimtang sa tao, in order that dili mahimong ignorante ang tao. Kay ignorasyo scripturarum, ignorasyo Christi est, ang taong ignorante sa kasulatan, ignorantes Ginoo, according to St. Justin, a great defender of our faith. Iyon siya, sala rabaning ignorante ka. If it is done voluntarily, in other words, wa kay gibuhat to learn, it is a sin. Listen to me. Sala, according to St. Justin, kung ignorante ka sa mga pagtulunas Ginoo, if you are doing it intentionally, not to learn, because you close your hearts, you close your ears, you close your minds, it is a sin. Muna nga, I'm here every day, proclaim the gospel, na masin, nga kamo, malimpyo. John 15:3, ang pulong makalimpyo man. Muna, if you want to be cleansed by the words of the living God, please, allow me to speak. Allow God to speak to you in your hearts, in your minds, in your souls, wherever you are. Then, Summary 7 verse 20, ang pulong sa Ginoo, tambal. I know people are sickly. I know you are sickly, physically, spiritually, psychologically, emotionally. Allow God to speak to you for your healing right now. This is the power of the words of God. Romans 1:15, 16, 17, the gospel of Jesus Christ. And this gospel is powerful to purify, to heal us, to change us. Ingani ka powerful ang gospel. Ug mao niyang among gibuhat matagadlaw. Dinhi gi-focus ang among kinabuhi. Isip mga alagad. Now, when I'm talking about this, listen to me, Mark 3 verse 20, in order that you can understand. Mingon diri, unya misulod sa Jesus sa usa ka balay, ug nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan. Tungod niini, sa Jesus ug ang iyang mga tilun-an wala nay gayon sa pagpangaon. What happened to Jesus Christ? Because Jesus was very busy in ministering to the people, wala say oras sa pagkaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya, kay nabalitaan man nila nga nabuang siya. The family of Jesus Christ heard bad news about him. Way kaon-kaon tungod sa kabisi. Unya ang bidya kaayo, bad news kay
nadunggas iyang kabanay ang inahan ug mga igsuon nga si Jesus Christ nabuang na. Ha? Kaya kang kaon good. Another proof in Mark 6:31, mingon dinhi, dagan kaayo ang mga tao nga nagpulig-pulig pangabot ug panglakaw. Tungod diini sa Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay gayong bisan gani sa pagpangaon. Busa mingon sa Jesus sa mga tinun-an, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog tiyutay. Maudi ay nga ningadto si Maria ug ang iyang mga igsuon Jesus Christ invite his relatives. Why? Because they heard bad news about him. Way kaon imong pang-uban nabuang as Kristo. It was exaggeration nga si Kristo nabuang ngano busy kayos iyang pagwali, pagsangyaw, pagministeryo. Kasabot kung Kristo ngano isip usa ka alagad o man atong gibuhat busy man ta. Right? Napay mga tao magistorya nato, magsuwat pa ta, magsangyaw. Pero ngano amo man gibuhat although we suffer, although this is a very, what they call, hard thing to do in our lives, being servants of the living God. Ngano, tungod kay nakita nako, personally speaking, this is my divine assignment on this earth. Ako ning assignment to fulfill. And you know what? If I will not perform my assignment, there will be a chaos to come in my life. It was done already to me 2005. Gitulis ko gikarnap. It was an awakening call for me nga nausob ang akong direksyon. Mao nang wa na gyud ko motipas since 2005. Mao ning kining kabisi sa pagsangyaw, pagwali, pagministeryo, pag ang pangalagad sa Ginoo becomes your main line. Sometimes wa kay panahon sa imong kaugalingon, kaon, wanang kapasupas mo, pero kung sa Ginoo I'm healthy. Although, na ako'y gibati in some parts of my body, pero part man sa akong journey to purify my soul, ako man gitawag og secret frustration of my life, nga matagtao na kay gihambin nga frustration, either sakit, gipas-as problema, mga pagsulay sa imong negosyo, pagsulay sa imong kinabuhi, pagsulay sa imong profession, nagi kay pasanon. That is what we call secret frustration. I have also that kind of frustration. Like Paul, 2 Corinto 12:19, ingon si Pablo, ginukuhaan ni kong sakit. Ingon Ginoo, Paul, no. Kay asa kauyang, my grace is sufficient to sustain you in order for you to continue your mission on this earth. Mo di gitoy Ginoo nga na kay secret frustrations, mga kabilinggas kinabuhi, pamilya, as you go on your journey, tungod kay mauna ang avenue where God can supply His graces, His mercy, His power, aron nga makasurvive ka. Isip usa kalagad na ako secret frustration sa akong kinabuhi. Pero kabalo mo, ingani maning alagad, sometimes mapas mo, nahi mo pagkaon, sometimes way mo pagkaon, kining alagad, sometimes ma-stress, in finances, in financial matter. Ingani ang kinabuhis alagad, hago, na-stress, na-fatigue, sa daghang mga butang, in line sa iyang pagpangalagad. Apan, ngano kami, buhi man ako mismo, yung sila, pagbagbasa kag Biblia, makabuang daw. Ako, I'm reading the gospel, I'm reading the scriptures for 16 years. Normal pa man akong pangisip. Normal pa man ang dagan sa akong life. Normal man ang akong nauna o kinabuhi. Manang di na tinuod. Ang akong nakita lang busy kayo ning alagad. Mo to si Kristo. Giadto siyang inahan. Giadto siyang mga parinti, mga igsuon, by blood, by affiliation or in their belief. Igsuon tong Kristo na dili sa parihag yung inahan, di gyud parihag aman,
Yadtos Kristo. Ngano, ilang gitsek ug okay ba gyud? Tinuod ba gyud ning ilang chismis about Jesus Christ? Ang nadungog nilang di maayo about Jesus Christ? Mao ni ang bad news about Christ. Nadungog nila nga si Kristo nabuang daw according to other people, mo tong yadtos sila. What we can see this situation? Ang ina ni Kristo labihan kabuutang inahan. Gapakabana siyang anak, iyang yadto. Ngano? Kayang gitsik og tinuod ba tong chismis? Kay ilang kwaon og tinuod. Miadto sang iyang mga parinti, mga kaubas pagtuo, ilang gitsik. Kung tinuod ba gyud ang ilang giingon nga si Kristo napas mo na. You know what, my dear people of God, mao ning akong point. Nga kung tinuod kang alagad, busy ka sa pag-alagad sa tao o sa Ginoo. Pero ang akong nakita, doon ay gipadala ang Ginoo, right people, to check the status of Christ. To check Christ kung tinuod ba gitong ilang nadungog na di maayo. Mao tumiyadto si Maria, niyadto ang iyang mga parinti ni Kristo. Kay gusto nilang himamaton si Kristo. Gusto lang tabangan si Kristo. Gusto nilang bawion si Kristo. Gikan sa mga tao. Mo gingon sa Mark 3:20-21. Gustos mga pamilyang Kristo kwaon siya. People of the living God, listen to me. Anything nga wa nato tarunga. Any person nga wa nato atimana. Any profession nga wa nato gamita. Any talent nga wa nato gi manso, gigamit para sa kayuhan sa uban o kay mayaas Ginoo. This is my conviction. There will be times that God will allow that these talents, this person, anything, any object, any achievement, any profession will be gone, will be lost, will be diminished. God will allow nga kining mga butanga sa imong kinabuhi mawagtang, mahanaw. God will allow that all these things will fly away from you. Kung nakitas Ginoo nga wa nimo na panggaa at imana gamita. Wa nimo na ginurture, ginuris, gipalambo ang talento, ang tao sa mong pamilya. This is my belief. Probably one of the members of your families is gone. Tingali, ako rin pamasin, wali mo gikir, mo nang tanaw sa Ginoo, wa man ni atimana. Ako ning kwaon. Anyway, nang pinawa nga giatiman pagayo, that's another story. Pero ako nagtuo, tao, niabot sa mong kinabuhi, that you never cared, God will allow nga kinintawana will be gone on this earth. Ngano, wa man nimo atiman na. Profession nga wa nimo gamita for good. Talento nga wa nimo exercise for the benefits of others, for the glory of God. You know what? Kining tanan pwede kwaos Ginoo. Ngano, tungod kay di ka kasaligan, tungod kay di ka faithful, tungod kay di ka maayo nga pagka-steward, like in Matthew chapter 25, na dunay tulo ka taong gipilan og dakong kwarta, dako-dako og hangtod sa kinagamyan. Ang gamarag na kuha, wa niya palambua, wa niya atimana. Mao nang ingon si Kristo, kuhaan ang nas iyaha, ihatag natos dagan. Matthew 25, this is it. Ang dagan, dugangan pa, ang kuhaan pa. Why I'm talking about this? Tungod kay ang rason nga nung miadto si Maria kuyog sa mga igsuon ni Jesus Christ, aron kuhaon nga si Kristo, tungod kinakabalita sila ug dili maayo about Jesus Christ situation, about the health of Christ, about
the mind of Christ nga Jesus was insane according to what they heard. Mao ni nga akong point. Si Kristo way ura sa pagpangaon o gani abis uban og nabuang tungod kay ang mga tao nga giministeryuhan ni Kristo ako raning speculation wala magunauna kun si Kristo do na bay nakaon, do na bay nainom, nakapahulay ba? Meaning, kadto mga tao, nga tuwa ni Kristo nagyampungad. Ako ning analysis, probably why mitunol og pagkaon, why mitunol og tubig, why mi give way sa pag-ingon ni Kristo, Jesus Christ, hunong sa kadiyot, kaon sa, inom sa, di amidala, with your disciples, aron mabaskog, malig-on ka. What we can notice, probably the people, the crowd, flock to Jesus Christ, you know what? Walay pagpakabana. They were selfish, they were greedy. Ang ilang una-una, kinsay mauna nila, nga ayuhon, milagruhan, tudluan, sangyawan, kinsay makaunag doon ni Kristo, mo gito ilang una-una, mo ito ilang interes, mo nang wakaw na nga si Kristo doon na po'y panginanglan. People, this is true. Once you are greedy, once you are selfish, you cannot see the needs of the people around you. Unsay mo makita, only yourself, your own necessities, your own desire, your own interest. Ang unsa ray imong gikinanglan sa mong kaugalingon sa imong pagkatao, mao ray pirmi nga imong makita. Once you are greedy, once you are selfish, you cannot see the needs of other people. You cannot see the necessities of other people. Once you are greedy, you will become insensitive. Mahimo kang manhid. Mo ni ako nakita nganong si Kristo wa may kaon. Nganong si Kristo wa may pahuway. Tungod kay mga tao na niguro ra silang kagulingong milagruan, ayuhon, unahon, na thinking nga si Kristo napasmo, way ikaon, oros, pwede mo si Kristo, kamulong wali, kamulong ministeryo, kamulong himo og milagro, kamulong pre-over, pwede ito lang tunulang pagkaon, pwede ito lang tunulan og mainom, pero wa. In other words, they never cared Jesus Christ. Ngano? They receive only the power, the grace, the mercy of Christ, but in return, they had nothing to do with Christ. They gave nothing to Christ and His disciples. Proof was the kaon. Mark 3, 20:21. Was the paulay. Mark 6:31. Yung Kristo manglakaw tas awao para makapaulay ta. Makakaon, makarelax. So pa kining mga attitude sa mga tao who flock Jesus Christ, dili maayo. Ngano? Ang ilang una-una, sigira og unsay ilang madawat gikan ni Kristo. Wa sila maguna-una og unsay ilang mahatag ni Kristo. Sometimes, ingani ang tao, we're always thinking what we can receive from God. But are we thinking what we can give to God in return? Listen to me. Your own self is the best gift nga imong ika-offer sa Ginoo as your gratitude to Him for allowing you to exist on this earth. Imong kaugalingon may pinakanindot nga imong ihatag sa Ginoo isip imong pagpasalamat. Inigmata nato what we are thinking, what we can receive from God. Are we thinking sa diyang mumatata what you can do for Him? What you can do for other people? There are many times of our individual life gawna na tayo nigmataon say atong makuha from our businesses, from our professions, from our resources, from anyone. Are we thinking what we can give to anyone as we wake up every morning? We are thinking always what we can receive from God. Are we thinking every morning after we wake up if what we can do for God? Mao ni akong argument niining gospel. Si Kristo na balitaan na pasmo, gigutom, way paulay ngano, tungod kay na busy.
why the people who flock to Him never give way, never give any time or anything unsay ilang matunol kang Kristo. Unsay tabo ang mga biren kuyog sa iyang mga igsuon sa pagtuo miadto kay lang kuwaon si Kristo. Listen to me. Pag di nimo atimanon ang imong talento, profession, ang tao sa imong kinabuhi, gihatag na sa Ginoo kining tawana kada kog salig ang Ginoo imong atimanon. Unang asawa atimana imong bana, bana atimana imong asawa, ginikana atimana inyong anak. Mga anak atimana inyong ginikanan. Atimana ang inyong silingan. They're given to you by God. Kaya ko siyang salig ng inyong atimanon. Si Kristo, wala atimana sa mga tao nga miduol kaniya. Munang si Maria, kauban sa iyang mga pumangkon, mga parinti, mga disipulong Kristo, miadto, kailang bawion si Kristo from the people. In other words, ang imong talento, profession, ang tanan nga naanimo, pag di na nimo ampingan, pag di nimo na gamiton, pag di nimo na nurturon, di nimo na bairon, di nimo na palambon, kwaunas Ginoo. Listen to me. Kwaunas Ginoo. Kay di ka maayong pagkapinilan. You are not a good steward of your talents, of your abilities, of your professions, of your achievements, of your relatives or family members, tungod kay di ka maayong stewards, kwaon ka. The people, dili maayong stewards towards Christ and His disciples. Why? Nganong ilang gitugutan mapas mo? Nganong ilang gitugutan nga ingnog na buang kay way kaon? Tungod kay was na magpakabana. Ang ila unsay makuha ni Kristo, was mo nag-unsay na matag ni Kristo. Ingano ra bata? Di ta magnauna unsay itong makuha, umahatag ni Kristo itong nauna, unsay itong makuha gikas Ginoo. Nya si Maria niadto kay ang kwaon. Mao na kundi ka gustong kwaon ng membro sa pamilya, imong talento, tanang butang nga naa nakatats nimo bahandi, please use it properly. Use it for the glory of God. Use it for the welfare of other people around you. This is it. Kay kundili, there will be a possibility nga kwaon na sa Ginoo kay di ka maayong steward. You got me? This is the truth. Maunang ang akong point is simple lang kayo. Di ta manundog sa mga tao nga tuwa mi tapok si Kristo gitung-an. Si Kristo ilang taliwad-an, init pagid kayo kandarana kong tao. Makaluya man ning kainit, pero wa gid tingali ni tulog tug pagkaog tubig kay isig-inis mo kisi makauna. Maunang ang akong point, di lang unta tong kagalingon may pirmi nga atong naunahon kundi let's think what we can do for others. Let's think what we can do for God. Be a good steward, individual of you, for everything that you have, for anything nga naa gihatag sa Ginoo. Why? Dako siyang salig nimong atimanon nimo na. Imong negosyo, imong profession, imong membros pamilya, imong mga anak, imong silingan, imong isikatao. Dili aksidente ang tao na duol sa imong kinabuhi. They are sent by God in order that you will care them. They are sent by God for you to do something towards them. This is the truth. Nganong gitagaan kag trabaho, atiman na. Gitagaan kag talento, gamitan na. Kini mga tawhana niabot sa imong kinabuhi, panggaan na. Why? Tungod kay ang Ginoo dakog salig nimo nga maayo kang pagkapinyalan ang mga tao who flock Jesus Christ, dili maayo. Mao ni miadtos Maria kay lang kwaos Kristo, lang bawion. Akong kwaon mo anak, amo nang polis amo, kay wa mo'y klaro. Probably this was the real scenario. Kay wa man si Kristo makapaway makakaon, wa si atimanas mga tao. Mao nang anything everything atimana nga naa nimo. Kay gihatag na sa Ginoo, kay nagtuong Ginoo, nagsalig siya nga imo nang panggaon, imo nang atimanon. O nang gamitan ng imong talento. Ako by principle, this is the reason why I need to speak every day, if not here, in somewhere, ngano, because God gives me this ability to speak.
This ability to communicate people. This ability to give the informations about God to anyone. Ability, talent, gift, gihatag is sa kuha. Mo nang, I need to speak. This is my conviction. I need to speak. Kay gusto ko nga kining talentong gihatag sa kuha, di niya bawion. Di niya hatag sa lain. Mo nang akong na-notice, damor na ako nga gigamit ni, like Wisdom chapter 3, ang sundang nga damor nga bairon muhait, ang bulawan ihatag diha sa haswasuan, ibutang pamatud-an ang iyang pagka-pure gold, meaning, ang tao nga gamito ng iyang ability, ang iyang talento, musamot siya kahanas, musamot siya o nurture sa iyang talento, sa iyang ability, nga no, dugangan nas Ginoo. God will increase your talents. God will increase your abilities once nakita niya nga maayo kang piniran ni ining talento, abilidad nga naa kanimo. Yang dugangan na, iyan ang panalanginan, iyan ang bubuas grasya. Ang imong membros pamilya, ang imong gikir, iyan ang panalanginan. Kung makadawat og panalangin ang membros imong pamilya, tungod kay you are a good steward towards them, ang ilang panalangin, mubanda di muna nga nagatiman ngadto kadila. Everything, anything in your profession, ability, talents nga na ninyo, once God sees nga inyo ning ginurture, ginuris, gatiman, gipadako, gipalambo, God will increase your abilities, your talents, your capacities, your potential in life, everything nga naa ninyo, panalangin na sa Ginoo. Once makita niya that you are using it properly, wisely, carefully, for His honor and glory and for your people. Mo nang unsay naa nimo gamita gina. Kasi Kristo bitaw, ang mga tao ay pakig nakakaon ba nakapaway, niadto sa Maria, niadto ang iya maigsoon, kay bawion. Kwaon. Ilang itsay kung tinuod ba? Kay kung tinuod, ilang bayon. Mo nang dili unta ingani ang dagan sa atong kinabuhi. Kaya ang sundang nga way gamit matayan. Ang musical instruments nga di gamiton magabuk. In other words, unsay na animo gamitan na. Kay gitagaan kas Ginoo, kay dako sagsalig nga imo nang atimanon. Mo nang bana atimanagin ang inyong asawa, kay gihatag nas Ginoo, kay kundi bawion na. Ha? Bita brother, gibawi ako ang asawa, kay sila nagbawi. Among silingan. Or di ba ang inyong bana gibawi na silingan? Anyway, di na maayo, pero mao na akong gimin og di inyo atimanon, ha? Ang yawa mo take over, tanaw sa yawa mo, timanan ng iyang asawa, iyang bana, ako nang ihatag sa lain. Ang yawa na may take over. Pero anyway, God allows it. Ngano? Kay tanaw sa Ginoo, wala man kay pakialam, wa man ni matiman na. Muna kung di mo gustong wad agbana o asawa, atiman na gina, ikir gina, inyong anak, atiman na gina. Ang unsay naa ninyo, atiman na gina. Kasi Kristo wa atiman sa mga tao. Arang luya. Matong yadto sa Maria. Buot ka ni sa Maria, no? Magpakabana. Basi ang mga pamangkon, yadto kay Boyos Kristo. Kay wa atiman na. Kay sila atiman. Mao na kung naay gihatag si Ginoo nimong atimanunong, masakiton, problemado, himatyon, atiman na na. Kay mao man ang nindot sa kinas mga birin. Pagkadungog lang si Kristo, naliswas pangisip, yadto sila kailang kwaol at timanon. Wow, it's amazing. Buutan ng malgabirin. Buutan ng mga parinting Kristo. Ilang kwaos Kristo kailang at timanon. Muna, kung naay at timanonon sa itong pamilya, silingan, our parents, parents-in-law, atos na nga timanon. Gitugutan na sa Ginoo. For a purpose. Kay sukdol kag kamaubig kamo atiman, ini mga taong angay at timanon. Why I know this? Ang akong parents-in-law at timanonon kayo. They need financial supply. That's why my wife is doing it. Ang ako, di na ko mo-react. Kaya ako manang second parents. Kaya mao nga akong concept. This is allowed by God to test us, both of us with my wife. If unsa mi ka mangyatagon, kamaluyon sa among ginikanan. Mao na, kung naamoy gatiman, sod sa inyong pamilya or anyone,
gitugutan na sa Ginoo kay dako sag salig nga inyong atimanon. Mao ba ni kinaiyas bal nga birin? Mao bitang miadto si Mary ang mga birin kay ang kwaon si Kristo kay gusto niya atimanon. Bahalag inog na buwang. Kay kung tinuod na buwang kwaon. Mao na kung kinsa inyong gatiman atiman na. Kay mao ni kinaiyas sa atong langit nung inahan. Nagatiman sa matag usa kanato. Iyang nagipakita si Ebanghelyo, iyang giadtos Kristo kayang kwaon kayang atimanon. Mao ning malgabirin, mao timan nato. Iyan ang responsibility, iyan ang tahas to care, to pray for all of us, wherever you are. And the good news is, kinis Birhen Maria kuyog sa mga igsoon ni Kristo, wala gid nila gipangwakli tong mga tao, tabi mo, tabi. Di ami. Never. Ngayon lang ang gibuhat. Wa mo adto sa Maria, wa mo adto dito ang mga igsoong Kristo, mga parenting Kristo, unya giing ng mga tao nga sige. Padaplin mo kay niya ang inahan sa inyong yari, si Kristo inahanin niya. Padaplin mo. Ang mga birin mapailubon kayong gawlat des gawas. Ang mga birin kuyog sa iyang mga pamangkon, kuyog sa mga parente, mapailubon kayong gapaabot kalus si Kristo mahuman o entertain sa bagang panon sa mga tao. Unsa may atong makita nga virtues kinayas mga birhen. Mapailubon, mapabsanon, pasensyusa, ngano, kay kung kita patingalito, ato itong waklihon tumatao, tabi mo, padaplin mo, kay di ako ng papa, ako ng mama, ako ng anak, padaplin mo. Ang matawang tampok, padaplin, kay naagod mo. Pero you know what? Wa ginahimo as mga birhen, dito sa distansya pa kayo, gahulat, karos sa Kristo mahuman. Ngano, ingana man ang mga birhen ka-generous. Ang iyang anak bitaw, iyang gitunover na sa mga tao, iyang gitsi kay imong nabuang ug tinuod ba. Pero wa man mabuang tingali nang kung iyong tudos daplin kanang Kristo diya. Nga nasto nga, unsa man tinuod bagay nabuang iyong tumataw, di man wa man normal man diya gawali gasangyaw. Mao tong mga birhen kampante kayong di tinuod tong ilang balita nga nadungog. Radyo baktas kinadto kay wa pa may cellphone, so pa may internet. Kampantis lang normal kay nadungog na nagwali. Kadungog sila sa mga tao nga okay. Mao tong gawat sila sa gawas kausa si Kristo mahuman og wali, perform og milagro, kausa sa mahuman og entertain sa mga tao. Ang concept nako mga birhen, manggitagon kayo siyang anak ngadto sa mga tao. Balag ulahis lang entertainon basta kay maunang mga tao. You know what? This is what they called selfless love. Selfless love means ang uban mo'y siguroon, bahalag mawahay ka. My question is, napa ba ni sa atong kasing-kasing? Napa ba ni sa atong una-una? Napa ba ni sa atong kaugalingon nga panglantaw? Nga bahalag uwahi ka, bastang uban mauna, it's okay for you. Bahalag ikaw mao'y ma-defeated, as long as ang uban maka-benefits, it's okay for you. Do you have this kind of attitude? Do you have this kind of virtues? Mary had these virtues when she was here on this earth. Bahalag mawais nag-entertain ni Kristo. Ang importante, ang iyong anak ga-entertain una sa mga tao. Ang mga birhen is a good example ni ining pagka-selfless. Dili selfish, kundi selfless. Ang uban mo iyang gipasiguro wahay na sila nag-entertain sa iyang anak. My point is simple. Ang mga birhen, wala mo gamit sang influence nga iyang duulon si Kristo, pangasab ang mga tao mo padaplin, kay naa sila. May katungod sa ilang anak, pero never nga iyan ang gibuhat. Never nga ilang gigamit ang ilang influence aron makuha nila si Kristo, ilang maduo si Kristo, nga may rason silang pag-adto. Kung dili gapaabot sila sa gawas, hangtod nga si Kristo mo entertain ngadto kanila. My analysis to this, sometimes nakaytuyos Ginoo pero dugay siya mutubag, muhatag, dugay siya muhimo sa unsay imong request ngadto kaniya. Like Mary and the cousins of Christ, they went there, but you know what? Dugay silang entertain, dugay si Kristo ilang naimamat, dugay si Kristo ilang nakita. My point is, sometimes ingani natay gustong Kristo pero dugay i-release ni Kristo, dugay ihatag ni Kristo. Why? Tungod kay
naay rason ang Ginoo. He delays something to come in your individual life for a reason, for a purpose. Pero I know the reason of God why He delays sa unsay iyang pwedeng ihatag imong milagro panigpabor tungod kay gisukod ka. Kung tinuod ba gina ang imong pagpangayo, kung tinuod ba gyud ang imong sincerity sa imong gipangayo, andam rin ka magpaabot. Kay gusto sa tan-awon ang imong virtue, ang imong character, ang imong attitudes sa imong pagka-perseverance, sa imong endurance, sa imong patience, tan-awon sa Ginoo. O kini si Virgin Maria, kuyog sa mga relatives ni Kristo, gapakita niini didto sa distansya, gahulat hangtod si Kristo na human og entertain sa mga taong mitapok ngadto kadiya. Mao na sometimes na kay pangayos Ginoo i-delayed, sometimes na kayang Diyos Ginoo di ihatag dayon. Be patient. One of the ingredients for more blessings, for more favors, for more healing and miracles, be patience. Kinanglan mapailubong ta, pasensyoso ta. Kay ang pasensya mao ni ang ingredient sa tao aron ikaw mailas Ginoo nga matinud-anon sa unsay imong tuyo ngadto kaniya. Kay nagpaabot ka, siya imong giagad kung kanusa. Kung naata niining mong virtue, pagkapasensyoso, pagkapasensyosa, kabalo ko, there will be an ordained day. Habakuk 2:3. Ang tanang butang na ay appointed timing, appointed time, appointed date, appointed day when God releases all the favors, healings, miracles, and blessings for your lives. It will happen once you have this ingredient in your individual life, being a patient sa imong pagpangayo ngadto sa labang makagagahom. Thank you for watching this broadcast. I didn't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, Savior, the giver of all your providences. I didn't want to close this broadcast samtang dili ninyo imong si Kristo. From now on, you will give up everything to Him. From now on, sa iya ka makasandig sa unsay imong gikinanglan sa imong pagpanaw nining kalibutana. As I declare healing, miracles, and blessings in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampus malgabirin. Hallelujah. Saan sa man sa anak sa Espiritu Santo, the Word has been furnished to it. God loves you.